Oh, ito yung tugboat. Maliit lang yung mga katawan pero ang lalakas si Gabriel Piscer at saka si Seafront. Mga tugboat ito ng Seafront mismo. May nilalabas silang barko galing sa Bradero. At tayo naman, ayan, bunot na yung ating tail shaft, no? Yung ating propeller laglag na, pati yung ating timon o rudder laglag na, diba? Oh, pati yung ating shafting bunot na. Nandito na, nakalapag na, oh. Yan. So naghahantay na lang tayo ng crane na bubuhat dito sa ating tail shaft, no? Sa ating mga propeller na ito at saka shafting. Itong rudder o yung timon, hindi na to idadalhin doon sa shaft, no? Ito lang propeller at saka itong shafting, no? Kailangan kasi pakinisin ito. Kasi pag na dry dock na yung isang sasakyang pandagat, lahat ng mahigpit luwagan, lahat ng maluwag higpitan. Pag tayo ay nag-renew ng ating kumbaga sa sasakyan, ni-renew yung prangkisa o restro, no? So ito yung kuan pag bago ka mag-renew ng mga ng papilis ng barko, kailangan i-dry dock ka muna. Oh. Tulad nito, oh. Yan. Ang ilalim kailangan walang yupi. Pag may yupi, hindi ka rin makapasa. Ayan na. May dumating ng crane. Oh. Ito yung crane na kukuha ng ating tail shaft, no? Para dalhin doon sa shaft. Yan na yung ating propeller kasama yung shafting, no? Sila nang bubunot yan doon sa shaft nila. At yan kinarga na sa kanilang truck. Mga siguro ang sabi mga 7 days or 1 week mabalik na yan dito. Yung ating tail shaft na yan ikakabit na nila after 1 week. Yung kabilang tail shaft naman natin, ayan, natanggal nila ng manumano dito sa pwesto natin. Oh. Yun yung shafting. Iwala yung shafting at saka propeller. Di kagaya nung isang kabila buo. Pagkatapos nakuha yung shafting, ayan, sumunod yung propeller. Oh, yan yung ating propeller, oh. Tatanggalan niya ng mga marine growth. Kagaya ng mga sisi na yan, pagbalik niyan labas na yung tunay na kulay niyan, yung tunay na kulay ng tanso. Tanso yung ating propeller. Pag nakabit yan, baba na tayo dito sa floating dock. Kaso lang mga 1 week pa yan. Tapos ikabit nila yan mga isang araw. Palagay natin 9 days. May baba na tayo rito. Ito naman mga taga engine department, si chief engineer yan, no? Ginagawa ni chief engineer yung kanyang fuel cooler habang naghahantay sa pagkabit ng tail shaft. Ginagawa yung fuel cooler ng mini engine. Hello. Ayan, sa wakas, no? Nakabit na yung ating dalawang tail shaft. Pati itong ating katabi, nakabit na rin. So sinadya siguro talaga ito ng taga dry dock na sabay itong ma-fix itong dalawa na ito dahil sabay-sabay sigurong ibababa ito, no? So ano na ito, maghahantay na lang ito ng high tide. Pagka high tide, ibababa na itong palulubugin na itong floating dock. Pagka lumubog na itong floating dock, yan, ilalabas na yung dalawang tugboat na ito kung saan kabilang tayo. So pagkatapos ng mga isang buwan kalahati, makababa na tayo tubig ulit. Ayan, ready na itong dalawa sa pagbalik sa tubig, pagbaba. Ayan, ready na. So yung high tide, mamayang madaling araw, sabay-sabay na ibaba itong dalawa. Ayan, ready na ito. Ito wala pa itong isang malaki na ito. Ayan, sa wakas na ibaba na mula sa floating dock yung ating unit. Dito tayo sa loob ng Seafront Shipyard, Mariveles. Dito na. So kahit papano, nakababa na tayo sa floating dock. Balik na tayo ulit sa dagat.
So na ano na ito, nandito kami sa tabi ng pier. Oh, ayan, naka-secured kami rito. At nakapamintura na kami ng red primer. So yung pangalawang primer namin kulay gray, ito kulay gray. Tulong tayo sa pagpahid dahil di naman pwedeng matulog tulog kain lang tayo rito. Ayan. So di naman mahirap yung ating sitwasyon dahil maluwag itong pinipinturahan natin, mindik at saka long arm yung ating BB roller. Nakatayo lang tayo, hindi tayo kailangang umupo. Para lang tayong nag-ano ng palay, para lang tayong anong tawag niyan? Para tayong nagbibilad ng palay lang, oh. Yan. Sus pastilan, grabe ka colorful, no? Grabe ka colorful yung ating mga pintura, no? Naubusan na tayo ng gray na primer kaya ginawa natin nagdalawang patong na lang ng pula na primer bago pinatungan ng epoxy paint pa rin itong ating deep green, no? Para may laban ito sa kalawang. Epoxy paint din ito. Ang hirap pag nasa dry dock season tayo, kalat yung barko, kalat, grabing kalat. Tapos pati yung mga mukha ng crew kalat din, puro pintura. Pero sige lang, kasama ito sa buhay ng mga mandaragat. Habang abala tayo doon sa open area, itong ating tropa naman, abala sila dito sa looban. Ito parting ano ito, parting gali, no? Yung lutuan, kumbaga kusina, no? Gali. Pinapa ano na ito, tawag ito, pinapa break time na. Ayaw pa mag break time kasi ubusin daw muna ng pintura bago mag break time. Seryoso yung usapan tong dalawa na ito, oh. Puting puti, epoxy paint din yan. Break time na. Ayan na siya, oh. Na-sandwich siya sa dalawang tugboat ng high energy, oh. Dito muna tayo sa pier. So hanggang dito na lang yung aking video. Dito tayo sa loob ng Seafront Shipyard dito sa Lucanin, Mariveles, Bataan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyo. Bye bye.